Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng August 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming din salamat sa mga nakataba ng puso niyo mga comment, sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto mo ng personal reading at energy mo lang talaga, ang gusto mong makakuha natin. Para sa details, pumunta kayo dyan sa description below o sa pinaka-YouTube ko. Nandiyan po yung link ng aking FB. Paki-message ako para sa details. General reading, Libra. Vice versa. Lagi nyo tatandaan, hindi nyo to personal reading ha. Huwag masyadong assuming. Okay? Okay. Basta gawin yung guide. Okay? O, andito yung point at energy reading tayo. May tinanggal lang ako sa card. Energy reading. Libra. Okay, meron tayong seahorse. Seahorse is a family matter. Pwedeng nandun yung point na meron kayong mga family matter situation. Okay? Sa iba sa inyo. Kung ano man yan. Pwedeng sa health issue, pwedeng sa pera, sa relationship, sa mga anak, kung saan man yan. No? Ako nakita. Sa iba naman sa inyo, maari rin na may mga tao sa trabaho man yan o kung saan aspeto ng buhay, may taong sipsip. Yan. Pwedeng, marami rin kasi ibig sabihin pwedeng, minsan yung sip-sip nagiging pambobola, pangaamo, di ba? May mga ganun sitwasyon. Sa iba naman siya, baka may mga buntis, no? Mabubuntis, buntis, or mga anak. Kung may mga pet kayo, isama nyo yun. And also, syempre, sabihin nyo naman, bakit naman kasama yun? Syempre, ano rin yun that's also the blessing. Di ba? Blessing yun yung mga alagang hayop nyo, ha? And then also, is sa iba sa inyo is nandun yung point of baka naman lumala ka na yung tiyan nyo. No? Medyo sometimes, diet din pag may time. Di ba? Nandun sa point. Also, you need to be very careful, sa sarili mo rin when it comes dito sa situation. Kasi, dito sa sitwasyon na to, parang may tension na hindi pa nare-resolbahan na situation. Ingat. And, syempre, we have the boot, money, property, through inheritance, winning, or windfall. Okay, ibig sabihin, may mga pag-uusapan kayo sa pera, territorial, money, inheritance, mana, bahay, kung ano man yan, or family matter nga, sa iba. Yan, sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, kung may mga sakit, pwedeng may tao dito na panghabang buhay siya na kailangang gamutin or kailangan ng maintenance. Well, syempre, magpa-check up pa rin kayo, sa may mga sakit yan or in your family. Pwedeng nado sa point na yun. Tikiran natin na kasi you have a windfall or winning situation Ibig sabihin may abundance to or may mga kasaganaan na kaganapan sa iba sa inyo. Also have the grasshopper situation in the balance that require careful handling. Pagdating kay grasshopper, kasi di ba mga ano yan, siguro mas damihan mo pang kumain ng mga magaganda. Magaganda sana sabihin ko. Yung mga gulay, prutas, dan tumit, mga ganyan, situation sa iba sa inyo. Basta more on balance, sa pera, balance. Sa iniinom, kinakain, balance. You need to be very careful sa lahat. Sa lahat. Kasi careful handling require. Sa lahat yan. Also, you need to trust your intuition kasi may mga ipapadala sa yung sign sa universe na pwedeng makatulong sa iyo, beneficial change. Trust your intuition to make a beneficial change. Ibig sabihin, may mga babaguhin ka sa sarili mo o may mga bagay ka na kailangan mong aksyonan o solusyonan sa iba sa inyo. And also have the peacock, beware of a great pride. Minsan, alam mo, okay lang naman na minsan, syempre, ayaw din natin minsan na ibaba yung pride natin, nandun sa point. But still, kailangan din kasi natin na ilinya yung pride natin sa makakabuti. Alam mo yun, nandun sa point na yun. Kasi minsan, di ba, minsan ginagamit natin yung pride natin pero napapasama pala ito. Nagiging pangit yung resulta. And you need to be aware pagdating dun sa pride na yon, sa situation. So, iba naman sa inyo, kung may mga taong matataas ang pride, ganyan, ang bahala sa buhay niya ka muna sa point na yun. Pinabayaan. Di ba, bakit may ambag ba siya sa'yo? Wala naman, di ba? Di wow, congratulations sa pride mo, sabihin mo gano'n.
Ganun lang yun. Kumbaga, wag kayong hayaan nyo silang, wag ka namang makasawsaw na at wag ka namang pumatol din, di ba? Nakakahiya naman yun, di ba? Mag-focus ka sa sarili mo. Also, the peacock kasi, alam mo ba yung mga peacock na sila kasi yung tao na kapag naramdaman nila na nilalab mo sila tapos naramdaman nila yung pagtulong mo sa kanila, ay ibubukan nila yung yung ganin nila, ibubukan nila yan. Is also this a thankful situation, yun ang nakita ko. Para andun yung grateful, andun yung gratitude, kumbaga, dito sa sitwasyon mo. Okay, pwedeng may tao na ganun ang magiging ang concern niya sa'yo, di ba? O kaya is ikaw yung concern sa kanya na doon sa point na gusto na yun. And also, you have the chain event that will affect your life. Ibig sabihin is may mga sitwasyon na still nakakadena ka pa rin doon. Okay? Na doon sa point na yun, kung sa aspeto ng buhay mo yan. And then also, sa iba sa inyo, may mga event na pwedeng maka-apekto ng buhay mo. Kaya mag-ingat kayo. Ito yung sinasabi ko sa iyan, parang problema siya, di ba? Yan, mag-ingat kayo. Kung ano man yan. Okay? May mga burden, bigat akong nakikita sa'yo, sa iba sa inyo, or responsibility or duty na need mong gawin. No? Actionan. We have the ballet. We have the ballet, deep personal strength, and peace that assure success. Kung titignan mo to, kasi ballet yan, di ba? Also, this an obstacle. Sabi dito, don't lose hope ang sinasabi kasi there's a progress na need mong gawin. Or may mga growth happen into your life but still, lakasan mo yung loob mo, kailangan mo ng strength talaga, katatagan, tibay, lakas ng loob or focusing sa mga bagay-bagay na it makes sure or magiging sure na sure si universe na magsasucess iyon. As long as ganito yung gagawin mo, ha? Okay. Kung sa aspeto ng buhay mo yan. Sa pera, physically, emotionally, spiritually, love life, sa lahat, as in, kasi naglabasan sila suso. Sila seahorse. May seahorse ba kayo? Alam mo, ano yan, lucky yan. Pag nag-alaga ka ng seahorse, lucky yan. Kasi parang sila yung sumisip-sip na luck. Ang hirap lang alagaan niya kasi, ang alaga niya kasi kailangan alam mo parang sa refrigerator, kailangan palaging malamig. Tapos, maglalagay ka ng salt, ganyan. Basta ang hirap niya. Sorrow over loss. Okay, maraming ibig sabihin ng loss. Loss of hope, loss of trust, loss of money, loss of someone, loss of pet, loss of something valuable things, basta loss. Pwede may mga ikalulungkot ka because of the loss. Okay? Sana naman, huwag naman masyadong masaklap. Okay? Pwede na doon sa or pwede may mga separation sa iba. Mga separation, depression, anxiety, burden, basta may lungkot. No? Pwede ito, sa iba sa inyo, matagal nyo na itong iniinda. Itong situation na to sa iba. Kasi andito si Bali eh. Sa iba naman sa inyo is pwede sa trabaho, ganyan. Or kung ano man yan, basta ingat kayo when it comes to loss. Actionan nyo para hindi mangyari yan. Meeting with a stranger could be important. Pwede may mga makikilala ka na bagong tao o may makakasalamuha ka na mga bagong tao. This time, pwede na doon sa point na yon. Also, when it comes to loss kasi is also the ending and the beginning to ha. With the ret ha. There's a beginning, the ending and the beginning of the situation. But still, there's a blockage. But still, ipapakita mo daw yung strength mo doon sa situation, no? Sa nakita ko dito. Yan, may makikilala ka daw ng mga bagong tao or could be a situation na kailangan mo siya or ano kailangan mo siya. Ibig sabihin, makikilala mo siya kasi pwedeng siya yung makakatulong sa'yo in any situation of your life. Pwedeng na doon sa point na yun. Pwedeng yung makikilala mo na to ang makakatulong to fix something into your life. Or pwedeng, kung ano man yan, na ibang tao na parating sa buhay mo. Yan, pwede siya yung pwedeng itong tao na ito is yung makapag-move ng obstacle mo, di ba? Makakapag-resolve ng situation mong lungkot, makakapag-resolve ng situation, o pwedeng siya yung pasasalamatan mo, o siya yung magiging grateful and
and happiness mo, pwedeng nandun sa point na yun. Or kung saan aspecto ng buhay mo yan, pwedeng nandun sa point na yun, ano, yun. Sa iba sa inyo, pwedeng sa yung, basta may mga taong makikilala ka, o may taong makilala ka. Also, someone will try to make you do something against your will. Ay, may taong hindi ka gusto. Okay, may tao dito na maaring hindi pagkakasunduan, hindi ka gusto, naiinis, naiirita, ganyan. May pakay, masamang pakay, syempre. Yan, may mga tao na, yeah, do something against your will. Ibig sabihin, bubuwagin ka or magiging siya yung obstacle mo or siya yung distraction mo sa buhay. And basta sabi dito, balance lang ah. Pwede may mga, pwedeng family mo or something or taong bago na to, ganyan. O kaya is may mga against talaga sa'yo, di ba? Sa iba sa inyo or ikaw sa kanya. May mga pag-uusapan talaga kayo sa ano, pera, bahay, lupa, trabaho, yaman, may mga ganyan. Pwede din may mga pamana, no, na mga situation. Tingnan natin ang iyong energy. Hindi na ako natapos dito. Sa ano ko? Sa iPad ko. Energy ni Libra. Okay, when it comes sa iyong energy. Sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito, may mga bagay ka daw na iisipin this time. Yeah, may mga bagay ka na iisipin, may mga bagay na gusto mong recover, gusto mong i-heal, may mga bagay na gusto mong malakpasan, ganyan, o kaya is gusto mong maresolbahan, pwedeng na sa it's more on thinking, ako nakikita sa iyo. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay, when it comes sa energy mo, may mga pagkalito sitwasyon. Pwede may mga bagay na malilito ka. Pwede may mga bagay na ikaka-prostrate mo. Pwede may mga bagay na mag-focus ka sa painful. Pwede rin na mga matatrap ka, may stuck ka, o kaya is may mga thinking of negativity ka, or pwede may mga makakausap ka na gano'n yung thinking nila sa'yo, or ikaw sa kanya, pwedeng na doon sa point na yun. May mga you feel burden in some aspect of your life, or pwede may mga ikaka-stress ka, or pwedeng na doon din sa point talaga na pwede may mga bit ka pa talaga na sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo with a chain ng bigat, pwedeng na doon sa point na yun, or pwede may mga bagay talaga na gusto mo na talagang matapos in some aspect of your life. Kaya mag-ingat na lang din kayo, no? Baka rin kasi nandun yung point. Kasi minsan kasi gumagawa tayo ng desisyon sa buhay na tayo din ang nag-action nun. Tayo rin yung nag-desisyon nun. Basta palagi wala kang iisipin, Libra, that the choices is always available is in yours. Nasa sayo. No? Pero ang nakita ko dito, may pinag-iisipan ka na gusto mong tapusin. Yun na nakikita ko dito. Okay. Or matapos, parang ganun. Kasi parang may mga pain ako na nakita sa iba sa inyo. Siguro may mga pananaktan buto-buto, kalamnan, kasukasuan, muscle, ganyan. Pwede natin kayo sa point na yun, ano. Yan. Okay, parating sa iyo. Oy, the King of Pentacles. Ay, baba natin ito. Kasi baka hindi mag-balance. Hindi mag-balance so ano yun. Ato din ay anak na madamadaw tinayo mamiwa. Basta ito ha, the end and the beginning to ha. Pagtatapos at bagong simula ito ha. Yung iba, baka malito na naman kayo. Sa iba is yung mga nabanggit ko kanina. Parating. Okay, thank you po. Okay. Parating sa iyo is sabi di, ang daming tao ah. Ang daming tao. Wow. Bakit ang daming tao? Wait. Madami kang tao. Well, ang nakikita ko, arte mo ate.
Ayan niya na, maarte talaga si ate. Uy, tatak, ay talaga, may new beginning ka, oh. There's a new beginning happen into your life. Ang sinasabi dito, sa iba naman dito is, tatahak daw kayo ng bagong journey sa buhay nyo. Yun ang sabi. Sa iba naman sa inyo is may papasok na pera, opportunity. Siyempre, kung may mga ganong sitwasyon, grab it, ha. Kasi, alam mo naman, minsan lang yun, di ba, dumating sa buhay. Yun. Sa iba naman sa inyo is meron ka daw ile-let go or ikakat sa buhay mo. Or kinakailangan. May hinihintay kayo? May paghihintay, no? Or may taong naghihintay? Maybe. Sa nakita ko dito. Alam mo, may taong lalaki makikipag-usap sa'yo. May distance eh. Hindi ko alam kung bakit. Siguro, hindi ko alam kung sa edad ba siya o nasa ibang lugar siya. Ganyan. Basta may distance. And also, ang nakikita ko, may offer ka nga eh, oh. May mag-o-offer sa'yo. Meron ka daw marireceive? Either gift, love, tulong, or pera. Sa iba naman sa inyo, maaring ikaw ito. Or pwedeng sa iba naman sa inyo is yun yung offer na yon. Pwedeng nado sa panay. You will become a center of attention. Ibig sabihin, pag-uusapan ka. No? Pag-uusapan ka, may mga goal ka daw na ma-achieve, or sa iba sa inyo, may mga recognition, pakikilanlan, mas marami pa makakilala sa'yo, o kaya naman is may mga success situation happen into your life, ganyan, sa iba sa inyo. Also, there's material success, wealth, prosperity. Pero bakit kaya may sitwasyon ka na na may sitwasyon ka daw na malulungkot ka. May darating na kalungkutan sa iyo. Sabi dito. Pwede rin na magkakaroon ka na may tao, ikaw or siya, may tao kasi na madidisappoint eh. Pwede ikaw madidisappoint ka sa kanya or siya ang madidisappoint sa iyo. Ibig sabihin, yun na nakikita ko dito. Merong outgoing situation ako nakikita, hindi ko alam kung magta-travel ka ba, malayo o malapit. Tapos, o kaya sa iba sa inyo is may mga new exciting plan o may mga excitement ka daw na parating o mangyayari sa buhay, pwedeng nandun sa point na yon. Yun ang nakikita ko. May iba naman dito is may creativity ka na gawin. Well, pareho lang din naman yung creativity and plan. Pareho lang din naman siya actually. Dito, no? Sa iba naman sa inyo is meron ka daw, there's a rejection. Marami rin ibig sabihin ng rejection. Either you rejected it or may taong magre-reject sa'yo. No? Vice versa. Sa iba may hinihintay kang sign. Pero ang ganda kasi ang maganda yung card mo kasi may dalawa kang beginning. Dito sa situation mo. As in, meron kang manifestation na makakamit. Yun ang sabi dito. May hinihintay nga iba dito. Tumatakbo ang oras. Anong hinihintay nyo? Magbabago ang buhay mo. Babalik ka daw mula sa simula or will be back from the basic situation. Tatahakan ng bagong direksyon sa buhay mo, sa iba sa inyo kasi mailelet ko ka raw. Sa iba sa inyo may mga bagong opportunity o mga bagong pintuan na magbubukas para sa iyo. The ending and the beginning. Okay. May matanda akong nakikita. Hindi ko alam kung sino yung matanda. Either yung matanda na iyon is you giving your all support or love or ikaw o siya ito sa iyo. Basta may matanda akong nakikita. Dapat iwasan. O pwedeng iniisip ko siya, iniisip ka niya. May matanda eh. Yung pala ikaw yun Sabay ganun. Okay, dapat iwasan niya Libra. Pwede yung matanda rin na yun ang or maybe there's a family situation. Ako nakikita na kasi may lungkot, disappointment eh. Ako nakikita eh. Pwedeng siya sa'yo o ikaw sa kanya. Dapat iwasan. Galileo.
Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo syempre yung mga selos-selos, yung not to cooperate, ganyan. Iwasan mo yung mas maging mataas sa sitwasyon o kanino man. Basta calm lang. Calm lang ano. Iwasan mo daw na syempre, yun kung sa sarili mo, you need to value yourself. No, value mo. Wag iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt, malack of trust ka sa sarili mo, or syempre kung magkaroon ka ng doubt sa lahat ng bagay na halimbawa, pag inilet go ko to, what if, what ganito, what ganyan, di ba? Huwag ka magda-doubt. Parang nagkaka-self-doubt ka na rin sa sarili mo, di ba? Yun. You need to be aware na lang din, nandun sa point na yun. Iwasan mo, syempre, yung, yung mga tao na, na ayaw sa'yo. Ganyan. Mga tao masusungit, mga troublemaker, or ikaw ito, iwas ka. Tsaka kung may mga trust issue na rin, siguro, kung saang aspeto ng buhay mo yan, siguro andun yung point na iwasan mo na lang sila o kaya halimbawa nagkaroon ka ng mga trust issue sa mga nakaraan o sitwasyon mo sa buhay mo, siguro magbigay ka ng strategy or baguhin mo yung mga tactic mo this time, pwedeng nandun sa point na yun para hindi rin maganap o maulit yung nakaraan, di ba? Nandun lang sa point na yun. Yun. Eh, syempre, huwag kang mag-guilty or sa mga bagay-bagay na pwedeng naganap o nangyari sa buhay mo kasi it happened. Nangyari yung kasi, pwedeng hindi talaga yung para sa'yo o kaya is nangyari yung kasi may lesson doon, may aral doon, mga ganong sitwasyon. Ibinigay yun sa'yo kasi yun yung nakatadhana. Ganun. Yung mas maraming lumabas na pera dan sa pumasok, hindi ko sinasabi na huwag kang maging mabait. No? Ang sinasabi dito, magkaroon ka ng control and balance. Kung may mangungutang, manghihiraman yan, diba? Huwag mo nang pahiramin. Sabay ganun. Saka syempre, ingat ka sa mga taong pwede kang lokohin, i-scam, dayain, mga gatuso. Love. Libra in love. Mag-ingat ka sa mga ano. Basta maging aware ka sa lahat. Love, vice versa tayo ha. Oy, 8 yan. Number 8. Vice versa, love, Libra. Okay, kung ikaw is single. Kung ikaw is single, pwedeng may tao na dito, no? Nakakausap mo. Mararamdaman mo to kasi gagawin niya yung lahat pagdating sa'yo. Yun ang sabi dito. Pero, be patient lang din, ano? LDR kayo? Be patient lang din sa nakita ko dito. Siyempre wag ka agad magtiwala kung baga nandun sa point na yun. Pero nakikita ko yung ano niya, yung mararamdaman mo to eh. Mararamdaman mo to. As in. Tsaka may ibibigay daw sa yung sign, si universe, sa tao na to. Sa mga nagkahiwalay dyan. Nagkaroon na ng paghihiwalay, ano, dito sa sitwasyon na to. Kasi naging masikreto rin kasi yung isa sa inyo. O naglihim talaga. No, nandun sa point na yon. Pero dito kasi sa sitwasyon, gusto ka daw niya kausapin. Gusto niya daw niya mag-apology. Yun ang sabi niya. Or maybe nandun sa point na they starting a new beginning in life din sa nakita ko para sa iba. Sa iba naman sa inyo is nandun yung point na gusto niya lang siguro mag-apology, ganyan-ganyan. Or baka may gusto lang din siya sabihin sa'yo. Mga ganun sitwasyon. Pero kasi may boundaries eh. Hindi ko alam kung sino yung nag-put boundaries sa inyo eh. But there's a boundaries ako na nakikita dito. Yun. Kumbaga, nandun pa rin naman na hindi ko naman sinasabi na 100% na nakalimutan ka ng tao o nakalimutan mo na siya. Handun pa rin yung point na isa sa inyo is nahahatak pa rin ng connection. Alam mo yung point na parang may mga tension na hindi na-resolbahan dito sa connection na ito, na may ganun. And then also, kung kayo is may third party or in a third party relationship, yes, alam mo yung point na pinaglalaban mo na lang yung relationship na to. Pwede ikaw rin kasi yung gumagawa, di ba, para sa iba. Or pwedeng nandun yung point na oo, masyadong malihim yung isa. Nagkakaroon na rin pag-uusap sa ibang tao. Mas kung titinan ko nga dito, yung isa sa inyo, mas ginagawa niya yung lahat dun sa kabila than sa'yo. Vice versa.
As in. Tsaka alam mo naman may boundary na. Oh. Mararamdaman mo na rin na magiging very defensive na rin siya or ikaw ito sa kanya. O baga may mga kumbaga hindi straight to the point yung answer. Lumiliko. Pwedeng na sa point na yun. Kumbaga, alam mo yung isang tanong lang, pero ang dami niyang explain. yung mga ganun sitwasyon. Para malito or something. Pwede, hindi ko alam kung ano Basta may mga ganun sitwasyon. Yun. Or pwede isa sa inyo, ang dami-dami niya sinasabi as in. Diba? Okay. Tsaka hindi lang ikaw na may kausap niya. May kausap pa siyang iba. At alam ko na alam mo naman yun. Okay? Kung kayo naman is walang third-party relationship. Sa mga walang third-party relationship dyan, alam mo yung point na yung situation nyo na kahit may balakid o may obstacle o may balakid o may obstacle dito sa connection na to is ready to fight kapag dating sa connection or siya sa'yo na nandun sa point. Yes, there's an attraction, there's a passion, situation, ako nakikita. May mga giving situation din ako nakita, pwedeng may marireceive ka sa kanya or may ibibigay ka sa kanya. Andun din naman po, may mga bagay ka doon na mabivision dito sa connection nito. Well, nandun naman yung truthful na nakikita ko sa iba sa inyo, gagawin ng isa sa inyo or maybe both of you, gagawin nyo ang lahat pagdating sa connection na ito. Nandun din na may mga times na mahaba yung pasensya ng isa or both of you, mahaba yung pasensya. May mga, marami kayong pag-uusapan. Hindi ko alam kung ano, pero ang daming yung pag-uusapan as in. Or marami siyang sasabihin sa'yo or ikaw marami kang sasabihin sa kanya. Maraming maraming mangyayari when it comes in this connection and you need to be ready. Yun ang sinasabi dito. As in, maybe you have also the travel, malayo man o malapit, baka may mga travel kayo o baka mas magiging busy kayong dalawa ngayon o busy siya, busy ka, pwedeng nandun sa point na yun o pwedeng iba dito, you all are DR, bulol si ate. Tingnan natin. May nakita kong kasi isa giving, hindi ko alam, relo? Hindi ko alam kung may nakatanggap ba ng relo or talagang isa sa inyo is mapagbigay lang. Pwede nga doon sa point na yun. Tingnan natin na iyong trabaho, money. Trabaho, money, ni Libra. Okay, kung wala kayong trabaho, pwede daw na doon sa point na may hinihintay ka or pwede rin na may mga pagpipilian ka. Well, mag-action ka. No, nandun sa point na yon. Pwedeng may mga plano, then a-actionan mo, o kaya is nandun yung point na naghihintay ka to let go something. Pwedeng halimbawa may trabaho ka, no, hinihintay ka lang na sitwasyon, then tsaka ka aalis sa trabaho mo, pwedeng nandun sa point na yon. And then also, iba sa inyo, matagal na kayo sa trabaho nyo, no? Sa iba sa inyo. May nakita na ako interview. Ganyan, baka may mag-i-interview sa inyo. May mga interview situation. May iba dito sa sa ibang bansa ang nakikita ko sa inyo. Okay, kung kayo is may trabaho or nasa trabaho, mag-ingat ka na lang daw kasi dito sa sitwasyon mo is syempre hindi maaalis kasi yung mga tao agresibo, mga tao na bullying, mga tao na mabe-burnout ka sa kanila, mga bastos, mga wala sa katwiran, mga tao na walang magawa sa buhay kundi inis ng tao, mga ganun. Diba? Mag-ingat ka na lang sa kanila, no? Kumbaga, mag-focus ka na lang sa dapat mong fokusan na doon sa point na yon. Sa pera mo naman, nakikita ko naman aware ka. Aware ka naman sa pera mo, hindi na may mga plano na nakikita ko sa iyo dito. Yun. And then also sa pera mo, maganda yung pera mo. Ayun na. Sa pera mo is nandun yung point na doon sa material success, ako na nakikita sa iyo, wealth, prosperity, kasaganaan, ako nakikita sa iyo, or nandun na talaga yung pagpaplano mo when it comes to your future. Yun ang sinasabi dito. Sa iba sa inyo is may hinihintay ka or maybe you're investing something. May bahay ako nakikita. Bibili ka ba ng bahay, ng kondo? Basta tirahan siya, magpapagawa ka ba? Magpaparenovate ka ba? Or
Or nagtitinda ka ba? Ganyan. May ganun ako nakikita. Basta may bahay ako nakikita dito sa iba sa inyo. Yun. Ang pera mo magiging maganda. Kasi there's a growth ako na nakikita sa iyo, no? Siguro is sa iba dito, baka mag-start na to ngayon or mararamdaman mo to eh. Mararamdaman mo yung unti-unting paglago ng pera or pagpasok ng pera this time sa nakita ko to. Kasi there's an achievement ako na nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, may achievement. Sa iba sa inyo, baka may mga good news o may mga gagawin kang ideas or may mga pag-aaralan ka, aaralin, aalamin, sisiya sa atin, na yun daw yung makakatulong sa iyo, sa iba. Yun. As in, maganda yung yung kasi kung dati medyo nahihirapan ka sa pera, may mga difficult and hardship, ngayon mas mararamdaman mo yung paggaang ng sitwasyon. Yun ang nakikita ko dito. Sabi sa inyo, magkakaroon ka ng resetting situation. Yun nga, ibig sabihin, freedom to sa paghihirap sa buhay. Pero mag-ingat, nako, ba makakarating tayo sa future nere. Okay, arigato naman say God bless.